421 ang ghost projects. Ngayon pa lang namin tinatanong, saan nyo ginastos ang pondong ito? At 80 billion po dito ay napunta sa flood control program. Kiko Barsaga, hindi na mapipigilan ang panawagang People Werpa. Tuloy na daw ngayong Oktubre 12, Palacio de Polvoron. Aba, dinidma lang si Kiko Barsaga. O di ba kaya'y takot na ang mga bugo? Naman naman, maulit muli ang history. Mukhang desidido na itong si Kiko Barsaga sa kanyang mga panawagan. Benz Dizon isiniwalat ang mga findings tungkol sa ghost projects ni Bongbong Marcos na umabot umano ng 421 ghost projects ni Mal. Di ba nahiya itong presidenteng ito? Wow! Ang daming mga multo. Ni Maloy, anak ng kagang, kapalan ng mukha, ugas kamay. Paano na po ito? Na-discover na maraming ghost projects under Marcos admin. Okay lang ba ito ni Malo? Oh my gulay. Oh ito, BH party list na si Herrera to, Bernadette Herrera. Merong pasabog patungkol sa unprogrammed funds ni Bongbong Marcos. Alam niyo po kasi itong unprogrammed funds, ito po ay ginagawang gatasan ng mga kawatan sa gobyerno. Kaya pa-like, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell. Hoy mga trolls, ano na? Tabudlat ng mga mata, hindi na makatulog sa kaka-trolls. Sa kadipinsa kay Bongbong Marcos, wag nyo nang dipinsahan. Mahirap dipinsahan ang araw-araw na nagkakalat. Stress lang kayo. Kaya sama-sama na lang po tayo sumuporta sa panawagan ni Kiko Barsaga na People Werpa. Pero bago po yan mga kabisdak, update po muna tayo dito. Kaya tambaluslos at Saldico, oho na nga ho. Naglabas na po ng lockout, immigration lockout bulletin itong Department of Justice. Kaso nga lang, wala rin kwenta yan eh. Sino-sino nga ba? Marami. Pakinggan po muna natin ang balitang ito. Narito ho. Inilagay na ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin Order si dating House Speaker Martin Romualdez at 32 iba pa matapos itong hilingin ng Independent Commission for Infrastructure. Hindi natawag rin ang komisyon si Romualdez at si Co. Kaugnay ng investigasyon sa mga proyekto kontra baha. Nakatutok si Joseph Morong. Si dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldi Co ang susunod na isasalang ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa kanilang investigasyon sa mga manumalyang flood control projects. Ang dalawa ay parehong idinadawi sa kontrobersiya sa ilang testimonya sa mga naunang pagdinig sa Senado at Kamara at inakusahang tumanggap umano ng mali-malitang basura o kickback mula sa proyekto. Nagpadala na ng sapina ang ICI kay Co pero dahil nasa labas ito ng bansa sa ngayon, idinaan ng sapina sa House Secretary General. Hinihingi ng ICI kay Co ang mga kontrata, record at report ng mga proyekto ng gobyerno, mga accounting form at mga dokumento tulad ng vouchers at resibo na may kaugnayan sa mga kontratang ito at mga incorporation at mga registration document nung panahong pinamunuan niya ang makapangyarihang House Appropriations Committee. This is with regard to his personal knowledge from the time he joined the Committee on Appropriations of the National Budget Insertions and his involvement in DPWH flood control projects. Imbitasyon naman ang ipinadala kay Romualdez at hindi sapina. The invitation, just for, in a way, a courtesy to an incumbent congressperson. Testify, among others, on the national budget insertions and involvement in DPWH flood control projects from the time he became Speaker of the House. Tingnan mo ha, ganito kakwanggol itong ICI. Walang kwenta yan talaga. Walang power na to contempt. Walang power na mag-issue ng warrant. Ngayon dito kay Tambaluslos, invitation lang, iloslos nyo. Imbitahan lang talaga. My God. Ito yung invitation pa rin kahit trillion na. Yung nalilimas na kaba ng bayan, invitation pa rin. Respetuhin pa rin yung kawatan. Uta, parang tiklop sila no kay Martin Romualdez na hindi parang talagang tiklop. So ibig sabihin, pag hindi pupunta si Martin Romualdez, wala na, okay lang. So useless nga. Kaya mas maigi talaga itong Senate Blue Ribbon Committee. Pwede talaga nilang brasuhin si Martin Romualdez kung si Senador Marcolita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Awards. October 14, pinatatawag ang dalawa. Sabi ni Romualdez, natanggap na niya ang kanyang imbitasyon at handa raw siyang humarap sa ICI. Pero pwede bang hindi nila siputin ng ICI? Walang contempt power o kapangyarihan na makapagparusa ang ICI sa mga hindi sisipot sa kanilang mga investigasyon. Pero ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, sa Regional Trial Court sila pwedeng humingi ng contempt order. Well, it depends on them, no? But as far as we're concerned, we're inviting them to shed light because this is our mandate. Our mandate is to get as much information as we can. We have to go to follow proper procedure, which is going to the courts and probably file or petition for indirect contempt. Humiling na rin ang ICI sa Department of Justice na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO si Romualdez at mahigit 30 politiko at individual na idinagdawag din sa flood control controversy. Kabilang na riyan sina Senador Francis Chisa Escudero at umano'y campaign donor nitong si Maynard Ngu, Senador Chingoy Estrada, Senador Joel Villanueva at mga dating Senador Pong Revilla at Maria Lourdes Nancy Binay at umano'y staff niya na si Carlin Villa. Gayon din si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana at asawang si Marilu at si dating Education Undersecretary Traigip Olaybar. Kasama rin sina Congressman Roman Romulo, James Ang, Patrick Michael Vargas, Arjo Ataide, Nicanor Briones, Marcelino Chodoro, Eliandro Jesus Matrona, Benjamin Agarrao, Yodi Tariela, Reynante Arguancia, Chodorico Jaresco Jr., Antonieta Yutela, Dean Asistio, Marivic Copilar at mga dating Congressman Marvin Rillo, Florida Robes at Gabriel Bem Nuel. Gayon din ang apat na DPW
DPWH District Engineer. Sa pamamagitan ng ILBO, mamomonitor kung lalabas ng bansa ang mga nabanggit pero hindi sila mapipigilang makaalis. The timely issuance of an ILDO or an immigration lookout bulletin order is of utmost necessity to enable the Commission to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. Nauna nang inilagay sa ILBO si Ko, pero sabi ni Navotas Representative Toby Chanco, mas mabuti na suspindi na ang passport ni Ko para masigurong babalik pa ito sa bansa. Humingi naman ang meeting ng ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman para ipaliwanag ang proseso ng pagbabudget sa komisyon. Nakipagpulong naman si bagong talagang ICI Special Advisor at Investigator at dating Philippine National Police Chief General Rodolfo Azorin sa ICI. Si Azorin ang pumalit kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bukas ay inaasahang manunumpa sa kanyang posisyon si Azorin. Kasi 10 years na na malawak. So how do we divide yung para dahil hindi dapat magtagal ito, dapat mabilis yung transition so that the people will not feel impatient. Nanindigan naman ng ICI na hindi isa publiko ang mga pagdinig. Ayaw daw nilang magamit at magdulot pa ng kalituhan sa publiko. We're trying to prevent the Commission from being weaponized by any individuals. We don't even know if the statements there are true or probably said to confuse the Commission and even the public. So we have to be careful with that. Kailangan mag-ingat kami. Sa DOJ, nagsumit na ng kanilang karagdagang umanital of affidavit sina dating DPWH Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza laman ang lahat ng kanilang nalalaman sa anomalya. Dumating din si dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa DOJ. Putyano, marami tayong may komento sa bidyong iyan. Tingnan nyo po ha. Ang ICI, hindi transparent. Inimbitahan si Martin Romualdez. Nagkaroon ng lakas ng loob na pupunta. Kasi nga, walang video. Hindi naka-livestream. Yung pagdinig. Pangatlo, walang ngipin yung komisyon. Hindi kayang mag-contempt, hindi kaya mag-issue ng warrant. At immigration lookout bulletin, anong kadramahan ho ito? Pag sinasabi mong immigration lookout bulletin, pwede kang lumayas ng bansa. So ngayon, yung mga nakalista doon, inisip nila, puta, pinagtripan na ako nila. Alayas na ako. Total, imomonitor lang naman ho ako. At ang mga uplok, anak ng kagwang, sinama pa si Saldico. Immigration lookout bulletin, inakalayas na nga ng bansa. Dapat dyan, ang kay Saldico, ang pasaporte, tama yung sinabi ni Toby Chanco, pasaporte, dapat kinansila na. Para makauwi na. At sinampahan na ng kaso agad. Kitang-kita mo naman si Saldico para ma-issue ng warrant of arrest at red notice. Bakit ba? Si TVS, mabilis nila ginanyan. Kay Saldico, hindi. Kasi nga, pag binabraso nila ng todo si Saldico, malamang sa malamang, ikakantaho sila. Ito yung maliwanag dyan. Ngayon mo marami na pong nananawagan na kailangan maging transparent ang ICI. Dapat nga hindi yan ICI. Dependent dapat yan. DPI, Dependent Commission for Infrastructure. Kasi nakadepende yan kay Bongbong Marcos. Sabi, kailangan live stream. Tayo rin, nananawagan din tayo. Pero kita mo naman yung depensa. Hindi daw po pwede, baka magdulot ng kalituhan. Anong kalituhan? Hindi po pwede kasi nga, pag naka-live stream, mabulilyaso ho kayo. Nauna nang nanawagan yung Iglesia ni Cristo dyan. Kumakailan, sabi na, dapat mag-live stream ang naturang komisyon. Hindi pa rin po sila tinatabla ng hiya, matitigas ang ulo. O narito, pakinggan po natin balitang ito. Tumuna mga kabisdak. Sumama na rin ang ilang mga senador sa mga nananawagan para puksan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI sa publiko ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Makibalita tayo kay Mayan Calvera. Gaya ng panawagan ng Iglesia ni Cristo, nais rin ng mga senador na buksan sa publiko ang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure na nag-iimbestiga sa mga kaso ng flood control project sa gobyerno. Ayon kay Senator Francis Pangilinan, hindi na dapat hintayin ng ICI na magalit ang taong bayan at dapat igalang ang kanilang karapatan at ang saligang batas. Hindi na dapat maliitin ng ICI ang galit ng publiko sa pamagitan ng pagbabaliwala sa kanilang basic constitutional right to information. Tanong ni Pangilinan, paano tatanggapin ng taong bayan ang magiging findings ng ICI kung wala silang impormasyon paano isinagawa ang investigasyon. Duda rin si Senator Alan Peter Cayetano sa magiging resulta ng investigasyon ng ICI kung hindi naman isinapubliko ang paraan ng kanilang pag-iimbestiga. Kung kahit niya kung hindi gagawing live stream ang hearing gaya na ginagawa ng Senate Pro Repon Committee, dapat payagan sa loob ng kanilang mga investigasyon ang mga miyembro ng media. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero yung hindi natin alam kung ano yung tinatanong at ano yung sagot, medyo mabigat yun. Kaya kasi siguro ang kailangan maano ng ICI is that your conclusion has to be supported by the public. And usually, pagka hindi alam ng mga tao yung premise at yung proseso, hindi ganun kadaling suportahan ng conclusion. Anong parameters? Di ba? Kasi, at least ako pag independent kasi, independent from who and what. Balik ko sa inyo. The first meeting nila sa Malacanang Tapos ang nag-appoint, Malacanang. Walang opposition na in-appoint. Walang religious leaders na in-appoint. Tapos nung si Ate Claire inintriga si Magalong, nawala, sila nag-appoint ng bago. Si Azorin. So, di ba? Everyone sees the sincerity of the president in getting but it's not necessarily independent. Then do they have the powers? Then hindi siya di ba? So maraming problema. Dependent nga yung komisyon na yan.
Isipin mo, tinanggal si Magalong, pinalit si Asurin. O sinong namili? Sila din. O, hindi dependent. Putsang ina, no? Yung isang general na uplok, si Turi, no? Talagang inatsapwera na ni Bumbong, eh, no? Wala na, pagkatapos ginamit, tinapon na parang basahan, eh. Di ba, dinig-dinig natin, sabi ni John Vic Rimulya, ay, si Turi kasama dyan sa, flood control SAR daw. Putsa, nasan? Wala. Tinapon na sa busarahan si Turi na traidor. Mas si Asurin pa yung kinuha kumpara kay Turi, iyak ka Turi, animal ka. O ito si Martin Romualdez. Ako, naniniwala ako kay Martin, baka hindi ho talaga yan pupunta dyan sa sinasabi nilang independent. Kung pupunta man siguro, mataas ang kumpiyansa kasi walang live coverage. Wala nga media, blackout. Media blackout nga ho. So pwedeng sasabihin natin, mikos-mikos lang yung ginagawa ng naturang komisyon. Tapos lalabas sa kanilang kunyaring hearing na walang kasalanan si Martin Romualdez, abuang na talaga. Hindi pwedeng walang kasalanan si Martin dahil sila po ang, sabi nga ho ni Mayor Magalong, mga sindikato, mga sindikatre. O ito, pakinggan po natin itong payag kasi sabi magpaalam daw muna si Martin Romualdez eh. Kaya sa Speaker of the House, bago daw pumunta dyan sa Independent Commission. Magpapaalam daw muna si late Representative Martin Romualdez kay House Speaker Bogie D bago dumalo sa ICI hearing. Pero para sa ilang kapwa mambabatas, hindi na dapat ito pinagdedebatihan pa. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad, nakabante. Pinag-aaralan pa ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez kung dadalo ito sa imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa tanggapan ni Romualdez, posibleng ipaalam muna niya ito kay House Speaker Bogie D bilang kortesiya sa liderato ng Kamara. Sa liham ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes, pagpapaliwanagin ng komisyon si Romualdez kaugnay ng kanyang nalalaman sa kontrobersyal na budget insertions at sa umano'y maanumalyang flood control projects. Kailangan daw siya ang magpaliwanag nito bilang dating House Speaker ng 19th Congress kung saan nangyari ang singitan ng pondo sa national budget. Para sa ilang kongresista, hindi pwedeng hindi dumalo si Romualdez. Sabi ni Bacolod Representative Albi Benitez, kung walang tinatago si Romualdez at para malinis ang kanyang pangalan, kailangan niyang sumipot sa ICI. Kung hindi, iisipin lang daw ng tao na guilty ang dating speaker. Pero magiging makabuluhan pa nga ba kung dumaluman o hindi ang isa sa mga main characters sa iskandalong ito? Para kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, may pagdududa na ang taong bayan dahil sa hindi bukas sa publiko ang investigasyon ng ICI. Pinaubaya naman sa ICI na hindi naman transparent, hindi open to the public ang proceedings nila. No, kaya tuloy hindi maiiwasan na isipin ng taong bayan, ano ba to? Talaga bang iniimbestigahan at pananagutin ang lahat or meron bang pag-aareglo na nagaganap behind the scenes? Napadalhan na rin ng sabpina si dating Congressman Saldi Co, pero hanggang ngayon tikom ang bibig ng liderato ng Kamara kung nasaan ito. Kaya para mapauwi, pinakakansela na ni Navotas Representative Toby Tiangco sa DFA ang pasaporte ni Co. Kutsa, nilaglag na rin ng ACT Teacher Party List si Tambaluslos. Pagkatapos ginamit ng mga komunista si Tambaluslos, ang daming proyekto, ang daming pondo na kulimbat kay Tambaluslos, wala na, laglag na. Siyempre, nasakuti ng buang kanya yung mga buhaya dyan, kanya-kanya ng laglagan yan. Siyempre, ba't kayo sasama kay Saldico? Ba't kayo sasama kay Martin Romualdez? Huwag na, sa isip ng mga buhaya. Kayo na lang makulong, huwag kami. Kaya kawawa itong si Saldico, pinagpiestahan Kailan kaya yung revelasyon ni Saldico? Hinihintay ko yung hinihintay ko yung video, vlog niya. Kailan ka mag-vlog, Saldico? Mag-vlog ka. Magsalita ka na, maawa ka sa taong bayan. Alam namin, kayo ni Martin Romualdez, ang may utak ng lahat. Antakin mo, animal na buhaya, magpaalam daw kay Bogie D. Akala ko ba, darating ka ngayon, magpapaalam. Ako sa akin, mukhang wala ho Wala na si Martin dito sa Pilipinas. Pwede siguro ipalabas ng ICI na nandun, kahit wala, kasi wala man media coverage, hindi transparent. Mukhang meron talagang dayaan na mangyayari, mikos-mikos. Paano mapaniwalaan? Kaya ako sa akin, isipin mo, narinig nyo yung sa balita. Ang ICI makipag-usap sa Department of Budget of Management. Bakit? Kasi yung arrangement ng budget, paano sila gagalaw? Ano yung budget na gagamitin nila? Tingnan nyo, gastos natin. Ginisa tayo sa sarili nating mantika. Inimbestigahan kawatan. Yung kawatan, nanggangawat na nga ho, nangurakot na nga ng trilyon-trilyon, bilyon-bilyon. Tapos tayo, gagastos pa ng pera, milyon-milyon, para imbestigahan ng kawatan. Putang na double dead. Oo, tsaka, niluko tayo, niluko ang mga Pilipino. Tapos pagtakpan lang ang katotohanan. Hindi sana alisin na lang yan. Yung Independent Commission. Ipaubaya na lang sa Senate Blue Ribbon Committee para isa na lang ang gastos. Hindi na po tayo maglalabas pa ng gastos. Mantakin mo gumagastos na tayo. Ninakawa na tayo ng mga buhaya. Ngayon gagastusan pa natin sila para di umano imbestigahan sila. Ang tanga natin. Huwag tayong pumayag. Naalam naman na natin yung mastermind Kagaya ho nito. 421 ghost projects na sinabi ni Vince Dizon. Kutsakin na. Sinong managot dito? Alam nga naman Duterte, mantakin mo yung investigasyon 10 years. Bakit 10 years? 2022 lang nag-umpisa under bangag admin Yun lang dapat ang investigahan kasi dyan lang nagka-problema. Wala namang problema sa panahon ni Digong. Bakit 10 years? Anong gusto nyong ipahiwatig? Sa panahon ni former President Duterte, mayroong Presidential Anti-Corruption Commission.
Tapos 10 years? Anong plano nyo? Anong script nyo? Isisi sa mga Duterte? Putya, wala mang ganun. Walang nangyayari. At sinabi rin ni Diskaya, walang ganun. Ang problema nga, niluluto na nila si Diskaya. O ito yung patunay na walang korupsyon. Under Duterte admin, itong dating commissioner ng Presidential Anti-Corruption ni Tatay Digong, narito pakinggan natin si Greco. Sa dami ng ginawa namin noong panahon ni Digong, hindi tayo nagkaroon ng ganyan mga problema. Correct. Kasi yung mga tao noon na nangongorap ngayon, hindi nangongorap noon. Dahil natatakot, dahil may nagbabantay, dahil takot kay Digong at nagbabantay ang PACC. Strategy ho talaga ng mga communications experts yan na pagka binabanatan ng presidente, dinadivert dun sa previous administration. At tatama yung sinasabi mo, Admar, emphasize ko lang. Noong panahon ni Digong, walang nagrereklamo tungkol sa napakalaking baha dahil walang napakalaking baha noon. Correct. Wala. Kung binabaha noon, nagsasubside na mabilis. Hindi yung para tayong pinasok ng ilog. Kaya wala tayong ganitong, bakit hindi nyo inimbestigahan noong panahon ni Digong? Wala namang problema noong panahon ni Digong na ganito eh. Kaya lang naman nagkaroon ng ganitong problema nung bumaha. Yan ang problema natin eh, nung bumaha. Doon nagkaroon ng problema. Kaya hindi pwedeng sabihin nila, wala kang ginawa noong panahon ni Digong. Wala. Sa dami ng ginawa namin noong panahon ni Digong, hindi tayo nagkaroon ng ganyan mga problema. Kasi yung mga tao noon na nangongorap ngayon, hindi nangongorap noon. Dahil natatakot, dahil may nagbabantay, dahil takot kay Digong at nagbabantay ang PACC. Nag-iimbestiga, namimito, pinupuntahan sila. Natatakot talaga kasi natatanggal, nakakasuhan, expose yung mga tao. Ilang district engineer ang tinanggal namin noon, panahon namin, 14. In-expose ni Digong, yung mga pangalan noon, mga distrito nila. Ilang congressman ang kinasuhan? Siyam. In-expose ni Digong, nakakasuhan din. Diskaya, naban nung panahon ni Digong. Diba? Tapos, nakabalik sila. Yun sabi nila, they went through the process. Nakabalik sila. Yun ang point. Si Diskaya mismo sinabi, hindi, nung panahon ni Digong, talagang sumasali lang kami sa bidding. Walang ganitong klaseng lakaran. Wala. Kung meron man, hindi ganito kalala. So, yun po ang puntos doon. Bakit yung panahon ni Digong? Wala namang ganyang bahan ng panahon ni Digong. Dahil walang ganyang ghost project at substandard flood control ghost projects o flood control projects ng panahon ni Digong. Wala talagang ghost project sa panahon ni Tatay Digong. Putsa, magkamali ka lang, gurgur ka talaga. Yan ang maliwanag dyan eh. Tapos 10 years, kagaguhan o yun. Ang mga ghost projects ngayon, under Marcos admin, ito ang patunay. Pakinggan po natin itong si Vince Dizon na po mismo nagsabi na ang ghost projects, ang dami sa panahon ni Bongbong na po ito. Yung initial na 8,000, na-validate na pinag-send namin kanina out of that 421 ghost projects. So, nagkaroon pa ng mga discussions with ICI on how to approach that together with the new special funds. The 400 description as in zero, wala sa location, hindi ba substandard, sir? Ghost. Areas, sir, maybe general areas. Luzon, Visayas, Mindanao ito. Luzon, Visayas, Mindanao. Ano projects, sir? Flood control yan. Pero paano yun? So, ibig sabihin, we're not just focused. Right now kasi sir, Bulacan yung medyo hawak natin ng mga source persons. So, with that, ng 400 pala ng new ghost projects, anong direction ang ICI? Yes, of course, malaking bagay yung direction na binibigay ng mga data at information na to. We will look into those. And kung meron mga ibang district or regions na pwede namin tingnan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya na punta natin yan. Malaking bagay talaga nakita na validate na 400. So, sa lawak nga ng universe, yung mga proyektong to, nagko-concentrate na tayo dahil bakit? Alam naman natin yung ating medyo minimal pa ang ating capacity right now. But as we move along, nagkakaroon tayo ngayon ng momentum, pabilis na ng pabilis ngayon yan. Now with this direction, meron tayong 421 ghost projects, mas makapadali yan. Initial pa. Initial pa. Hindi mo na kayo bibigyan ng detalye kasi the ICI has requested them to, in order for them to investigate this properly, is talaga ma-zero in itong mga ghost projects nito. And obviously, the Special Advisor General will also be focusing on these. And then, na-request naman a little bit of data information. Yes, meron pang request. May mga suggestions pa na sinadjust si former Secretary Dave Simpson on how to further zero in on these ghost projects. Kasi, I think our agreement is logical naman din, na yung ghost kasi yun ang low-hanging fruit, meaning madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. Kasi ghost nga, hindi na mahaba yung case build-up. So, mas mabilis tayo makakapag. So, hopefully makakapag ng Initial daw yan nila na findings, 421 yung ghost projects sa 800 na tiningnan nila. Pero 1,000 plus yung flood control yan ni Bongbong Marcos. Di ba? So, meron pang mga 200 plus, mga 300, ganon, na mga ghost projects na hindi pa tiningnan. Puta, ang dami ho yan. Ilang bilyon po ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa ghost projects ni Bongbong Marcos. Sino ang sisihin dito? Si Bongbong Marcos. Kailan po yung ghost projects? Marcos admin. O sinong may utak? Yan, Saldico, Martin Romualdez. Sinong pumirma? Bongbong Marcos. Kaninong responsibilidad ito? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos lahat yan. Kaya kayo mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, huwag kayong magpakampante. Merong chain of command.
command responsibility. Kailangan po managot si Bongbong, siya yung presidente, siya yung pumirma. Sabi nga ni Chavit Singson, akano klase siyang presidente pag hindi niya alam ito? Lalo na ngayon, meron pa rin palang unprogrammed funds na pinapalusot ngayon sa Kongreso. Grabe. Walang kasawa-sawa itong Marcos admin sa pangungurakot sa kaba ng bayan eh. Tingnan mo ha. Merong unprogrammed funds. I think yung unprogrammed funds sa gobyernong Marcos, umaabot na nga ng 700 billion eh. Last year. Ngayong taon, mga ganun. 450 nag-umpisa, umabot ng 700 billion. Nasan yun? Ngayon, meron pa rin unprogrammed funds sa gobyernong ito. Animal naman talaga, hindi talaga sila hindi talaga sila titigil hanggat hindi maubos itong pera ng bayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ipakinggan po muna natin itong isiniwalat din ni Congresswoman Bernadette Herrera. Ito po ay tungkol sa unprogrammed funds din. Kasi tutol po siya na magkaroon ng unprogrammed funds. Ang problema, ang palasyo ayaw nilang alisin yan kasi yan yung gatasan. At pakinggan po natin ang isiniwalat ni Congresswoman BH Partilles Bernadette Herrera. Na sa unprogrammed funds, mayroong kinuha dyan na halagang 80 billion pesos. My God, Kiko Barsaga, kailangan talaga yung panawagan mo dito. Pakinggan natin. Kaya po kami nababahala dito sa unprogrammed appropriations sa 531. Ang total na dinanglo ng DBM sa DPWH galing sa unprogrammed appropriations ay 244,741,966,000. At Grabe, a staggering amount of 155,881,104,000 ay para dun sa SAGIP program na tinanong ko, magkano ang napunta sa flood control? Ang sagot po sa amin ay 80 billion. Bakit po kami humingi ng detalye? Yun nga po ang masakit. Wala pong detalye. Hindi po ba dapat ang budget natin palagi walang lump sum? Dapat naka-line item. Kaya po siya nagiging controversial ngayon kasi bigla na lang siyang bumababa dun sa ahensya nang hindi na natin alam kung saan siya mapupunta at para saang programa at proyekto. Biro nyo, yung 2024, nagastos na't lahat. Ngayon pa lang namin tinatanong, saan nyo ginastos ang pondong ito? Ang 80 billion po dito ay napunta sa flood control program. Kaya po ang aming suggestion, dapat itigil po ang practice ng unprogram. Pag nakolekta, pwede naman pong bumalik sa Kongreso at gawa ng line item para nang sa ganon alam po ng taong bayan kung saan gagastusin. For years, this has been a source of flexibility, perhaps too much flexibility. Kung kami lang po ang masusunod, wala na sanang unprogrammed funds. Ang maganda po kasi doon sa kasalukuyang provision na yon is it gives the flexibility to be able to move across programs. For example, in the case of the contingent fund, there may be instances wherein towards the end of the year, there would be, sawa naman po na siya sana hindi, but there would be a calamity, malaki pong calamity, or maybe perhaps during the COVID time, there's a national health emergency all of a sudden that was unprogrammed, definitely, unanticipated when the budget was being developed. So that particular provision po kasi is able to give that flexibility to funnel resources towards where they're most needed. Yun lang naman po, Madam Sponsor, ang sinasabi namin. If, for example, instead of that provision, baka we can specify for national emergencies, baka pwedeng natin yun. Dun lang siya mag-a-apply. Hindi po ba? Instead of parang a general or a catch-all phrase where we can just move from one item to the other, baka po pwedeng ganun na lang. Maglagay tayo ng in case of national emergencies, then this will apply. Ang malala pa po dito, meron na namang special provision. Kaya alam niyo po, babantayan na po natin ang special provision talaga ngayon. Nakalagay po dito, amounts under unprogrammed appropriations. The DBM is hereby authorized to approve the following. Letter A, modification of amounts within the authorized purposes. Letter B, use of amounts under the purposes of the unprogrammed appropriations, except for the budgetary support to GOCCs and the support to foreign-assisted projects as additional appropriations to cover deficiencies in the amounts authorized in any of the purposes under the unprogrammed appropriations. Meaning, kahit isinabatas na po namin sa special provision na ito lang ang gagastusin, pag meron silang nakitang kailangan pa, pwedeng dagdagan. Katulad lang po ng isang halimbawa. Ito pong public health. Okay naman po pinagpuntahan dahil napunta po sa ating mga healthcare workers. Pero gagawin ko lang po itong halimbawa. Katulad po dito, malinaw po dun sa aming special provision na ang in-approve lang po naming amount ay 2,351,880,000. Pero ang nababa po ay 27,453,233. Nakalagay po yan sa ating GAA of 2023 na 2 billion lang ang gastos para dyan. Pero dahil kapos at kinailangan, kinuha sa ibang purposes at nilipat para sa ganitong purpose. Buti dito, maganda ang purpose para sa ating mga healthcare workers. Pero 25 billion only at the discretion of an agency. Mr. Speaker, my distinguished colleague, upon referring with the DBM, that's something that we will take a look at. Also on the part of the Committee on Appropriations, looking at that particular special provision, titignan po natin, we need to strike a balance between safeguards versus it being permissive enough to respond to what's most needed given the current situation. So, titignan po namin, kasi po, I agree, kasi medyo generic siya. For purposes number 3 to 11, if I remember correctly, that's how it's worded. So, we'll take a look at whether we can add a little bit more level of specificity para lang po mas may safeguards po tayo as to particular purposes na pwede pong lilipatan in case of deficiencies. Kutsa, walang safeguard po yan, mga animal. Unprogrammed funds. Itong unprogrammed funds, sa mga hindi nakakaalam, dito po nagmula yung mga insertion, mga illegal insertion. Dito po nagmumula yung corruption. Dito po nagmumula yung ghost projects. Kagaya yung 80 billion na sinabi ni Madam, insertion sa flood control. Nasaan yung 80 billion na yon? Saan program funds na yan? Na hindi naka-itemize yung proyekto. Yung sa
PhilHealth ba yun? Insurance? Health? PhilHealth? Department of Health? Putya, 2 billion lang, ginawang 27 billion. Saan nanggagaling yung 25 billion ang program? Funds. Nasaan na yun? Napunta ba talaga sa tama yung pondo na yun? 25 billion? Putya. Itong unprogram funds, ito yung palabigasan ni Bongbong Marcos ng Office of the President. Dito sila kumukuha ng pondo sa kanilang sariling interest. What for example, may proyekto kang gusto, pero wala doon sa, hindi naka-item doon sa National Expeditor Program. Gagawa tayo ng pagkakitaan. O sige, flood control. Saan natin kukunin yung pondo? Sa unprogram funds. Sa unprogram funds, wala pa talaga yung actual na pondo. So ngayon ang gagawin, dahil merong unprogram funds, maghanap ka ng pondo, kalamitan, iuutang yun. Mandakin mo ha. What for example, 450 billion. Unprogram funds, uutangin yun. Uutangin nila. Pag utang, tutubo yun. Ngayon nanakawin nila. Sino magbabayad kayo? Ako, tayong lahat. Ganito kagago ang gobyerno ngayon. Ang Palacio de Polvoron ayaw pumayag na walang unprogram funds. Kasi nga, malaki yung kita nila dyan. Dyan sila kumikita. Ito, pakinggan natin. Tumututol sila dyan. Binawasan ng komite sa Kamara ang unprogrammed appropriations sa 2026 proposed national budget. Ito yung mga programa at proyekto na hindi patiyak kung saan kukunin ang panggastos. Pero ang gusto sana ng ilang mambabatas, tuluyang i-zero ang naturang pondo. Bagay na tuto naman kahit ang Palasyo. Nasa frontline na balitang yan si Marilyn Enriquez. Para sa taong 2026, nasa 250 billion pesos ang proposed unprogrammed appropriations sa National Expenditure Program. Ang unprogrammed appropriations ay yung mga paglalaan ng programa na hahanapan pa ng pondo kung may sobrang kita ang gobyerno. Yun nga lang, napag-alaman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na mga big ticket at pre-planned programs pala ang mga item na nasa ilalim ng unprogrammed appropriations. Kaya giit ni Jokno, dapat alisin o i-zero na ang nasabing pondo. Kabilang sa mga items sa ilalim ng unprogrammed appropriations ay mga infrastructure projects sa ilalim ng SAGIP, foreign assisted projects, ang AP modernization program at health emergency allowances. Pero sagot ng Malacanang, malabong maging zero ang unprogrammed appropriations. Maraming programa ang gobyerno na kailangan ipatupad sa emergency cases. Hindi naman po ito nagagas na basta-basta. Hindi po ito agad-agad makukuha kung wala pong sapat na dokumento. Kaya malinaw din po na mababantayan ang anumang pondo na masasabi natin nasa other unprogrammed appropriations. Olol! Nabantayan daw yung mga pondo. Isang damagmak na ghost projects. Hindi mapaliwanag saan na yun. Paano nabantayan nyo? Bantayan namin kayo. Utang ina, mangungutang na naman kayo. 250 billion ang programs na hiya pang mga ugag, no? Kasi kamakailan, 450 billion, 700 billion. Ito tumawat, 250 billion talaga. Wow! Sa huling na pagdesisyonan ng komite na bawasan ang unprogrammed appropriations pero hindi ito tuluyang isi-zero. Bukod naman sa unprogrammed appropriations, naungkat din ang pondo para sa ilang programang pang-ayuda ng gobyerno. Ayon sa People's Budget Coalition, higit 230 billion pesos ng tinawag nilang pork barrel at patronage-based projects ang makikita sa version ng Budget Amendments Review Subcommittee. Sa ilalim nito, dinagdagan ng pondo para sa AIX ng DSWD, tukad ng DOLE at MyFIP ng DOH. Pork barrel politics daw ito. Mas mainam daw sana kung irekta na ang ayuda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps o di kaya dagdag pondo para sa PhilHealth o sa sektor ng edukasyon at public transportation. Pero nanindigan si House Appropriations Senior Vice Chairman Albert Garcia sa dagdag pondo para sa ayuda. Actually, this is not congressional pork. These are the normal programs and ng ating national government. Sa Biyernes ang period of amendments para sa panukalang pambansang budget sa plenaryo at saka isasalang sa second read. Normal ang program daw yan. Normal na sa pangangawat ninyo, mga bugo kayo. Nagiging normal na ang korupsyon dahil sa mga hinayupak na to. Ginago na tayo dito. Tangina, no? Kasi yung unprogram kasi, pork barrel din yan. Diyan sila kukuha ng pondo para panggastos, para pambusal, paninira sa mga Duterte, kung ano-ano nilang kapritsuhan, pagdawalwalan nila, saan-saan. Tapos, yung kanilang mga luho, pamamasyal sa ibang bansa, tayo nagbabayad, taong bayan. Kaya hindi talaga nila yan isi-zero out, yung unprogram funds na yan. Iyak si Baki dyan. Iyak si Da Junior dyan. Yari, gugutomin sa Polvoron. Anak ng baka, mga kawatan yan, hindi talaga papayag na ma-zero. Kasi kung gusto nilang walang korupsyon, mantakin mo ha. Yan na nga ang pinanggalingan ng korupsyon, mga ghost projects, anak ng baka, pinunduhan pa rin. Anong klaseng mga mambabatas ito? Anong merong mga impacto nga talaga, mga animal? Bulunan ako ha. Naalala yata ako ni Baki. Sabi, bis na kaya mo na mag-live. Hindi man kasi ginugurgur ninyo ako sa live eh. Kaya hindi na ako nagla-live. Lagi na lang gurgur. Magla-live ako, ginugurgur. O upload ako, magugurgur kaya ninyo. Animal kayo. Putsang ina, hindi pa nga natin po na hinahanap yung unprogram funds. Nasa na? Kung sinabi ni Kong Herrera, 2023 unprogram funds, ngayon pa lang nila hinahanap. Oh my God! Wala na, talo na talaga ang taong bayan dito. Kaya dapat, tuluyan na nating suportahan ng todo itong si Kiko Barsaga. Mukhang ito na nga ho talaga ang pag-asa natin, yung people wear pa. Seryoso po itong batang kongresista sa kanyang panawagang people wear pa. Nagtakda na po siya ng sabi, ng araw eh. Nagtakda na po ng araw si Kung Barsaga. Ang sabi niya
I will be announcing the time and location of the October 12 anti-Marcos. Narinig nyo yan, mga dilawan, pinklawan? Pag hindi ka anti-Marcos, mga bugok, huwag tayong pumunta ng October 12. Oh. I will be announcing the time and location of the October 12 anti-Marcos protest zone. Hashtag people power. Oh. Maliwanag na yan, mga dilawan, pinklawan. Anti-Marcos ba kayo talaga? Ay kung anti-Marcos, pwede kayo dyan. Pero kung hindi kayo anti-Marcos, wag na kayong pumunta dyan para hindi tayo magkagulo. Basta anti-Marcos ang nilagay dyan, ha? Hindi anti-Duterte, mga animal. Sakyan na naman ito ng mga komunista. Kasi ang mga Bisaya, lalo na yung mga nalindol, gusto nang pumunta dito sa Luzon. Humingi na nga po ng sasakyan kay Manong Chabit. Meron nga nag-post eh. Manong Chabit, magpadala ka ng barko sa Mindanao, sa Visayas. Pupunta kami sa October 12. Sasama kami sa rally. Patay kang buanga ka. Ayan na. Ako, suporta ako dyan. Nakalagay anti-Marcos eh. O paano yan? Sisigaw tayo dyan. Hindi naman nakalagay anti-Duterte ang liwanag para lamang to sa mga anti-Marcos. So kayong mga komunista, wag na kayong pumunta, animal, pampagulo lang kayo, mga hinayupak kayo. Ito. Ito naman, nag-post naman siya. October 12 will not just be an anti-corruption rally because we cannot solve our country's problem if we are too afraid to name the source of corruption. October 12 is anti-Marcos rally. Hashtag people power. Puta, ang lakas ng loob, no? Ang tapang. Kaya to ng ano, yung sino ba yun? Kiko D. Kiko D. Kaya mo yung ginagawa ni Kiko Barsaga, anti-Marcos daw to. Ayan, no? People power. Okay din namin, hindi nyo kaya yan. Kasi ayaw nyo nga pababain si Marcos. Lalo na yung mga nakangiwian pa nga. Lani Jokno, Aktecher Parteles, Anak Tuta, Anak Bayan, Kabataan Parteles, Anak Kambing, Anak Kabayo, Anak Buwaya. Hindi nyo kaya yan, kaya wag na po kayong pumunta sa rally na yan kasi anti-Marcos rally yan, oh. Hashtag people power daw. Ito, mas medyo malinaw-linaw po itong panawagan ni Kiko Barsaga. Ang problema naman, oh, kasi sasakyan na naman itong mga hinayupak na komunista. Manggulo lamang. Ito yun, ang pinaka-the best. O sama-sama tayong bumangon muli. Puta, mauulit nga talaga ang history. Galit na po si Kiko Barsaga. Ito pa, pasabog ni Kiko. Sabi ni Kiko, Jan Defense Secretary Gibo Teodoro must also be investigated for ghost military projects. Meron din ba dyan? Putang ina ko, kininam talaga Gibo na yan. Saan ba dinala ni Gibo yung pera? Sa Malta? Sa ibang bansa? OMG. Lahat na lang. Gustong maglima sa kaban ng bayan. Kinawawa ko talaga ang Pilipino eh. Under Marcos admin, kaya nga yung kasamahan nating, hindi ko kilala yun, pero DDS eh. Bigla-bigla na lang, animal, inaresto, walang warrant of arrest. Subpina pa lang, aresto ka na, ang taka ng NBI. Detreat daw. Kay Bongbong, walang magka-interest kay Bongbong, sayang yung sayang yung panahon dyan. Basta kami, BBM resign lang. Ganun na, Bong. Ano, wala nang gulo ba? Wag na tayo mag-people power, Bong. BBM resign na, Bong. Ito, may maglilid na eh. Kasi nung una nga, nagganap tayo ng mangunguna, magrally, manawagan. Ito, kongresista, active Kiko Barsaga, nanawagan na ng people power, October 12 daw. Yan. O ngayon, sa mga available dyan, supportahan natin. Ito na nga siya eh. Lakas ng loob na nga eh. Hindi na nga siya takot mag-gorgor. Sabi niya, puta, kasuhan niyo ako, pakulong niyo ako, gorgor niyo ako. Same with, Chavit Singson. Ang problema nga lang, mga kabisdak, anak ng kamote, oh. Talaga naman, sasawa na naman ito ng mga kabataan party list, manggugulo, kagaya nung sa Minjula. Ang ganda na ng, September 21 rally doon, no? Sa Minjula, mga professional nandun, magulat-gulat ka, nandyan yung mga kabataan ng gugulo, na siya tuloy. Yung peaceful rally ng Maisog. Ito pa mga kabisdak, banat pa ni... ito at least nakita to ni Kiko Barsaga. President Marcos arrested the vlogger over a Facebook post yesterday while no congressman has been arrested after 4 months of investigations. Aray ko, nakakahiya yan Patay na, 4 na buwan Hanggang ngayon wala pang naaresto, wala pang nakasuhan. May naaresto vlogger. Pinalabas pa na nagbanta sa buhay animal na to. Talagang mapamura ka, putay na ang bugo nyo. Alam nyo, kung ginigipit ninyo lalo yung mga nagkikriticize sa inyo, bungit, lalong magalit sa akin lang. Hayaan nyo. Huwag nyong takutin, huwag nyong arestuhin. Freedom of expression at freedom of speech, animal ng mga intel, mga bulok normal man yan. Sa gobyerno mong bangag, puro pangungurakot lang ang alam, mga proyektong ghost, under sa gobyerno mo, puta, mapamura talaga ang taong bayan. Facebook nga lang ang pwede nating paglabasan ang ating damdamin Putang ina, gaguhin pa ninyo. Arestuhin nyo yung mga kawatan na sa palasyo, ang dami no? Arestuhin yung mga kawatan na sa kongreso, ang dami, naglipana. Yung iba nga nasa abroad na May mga jet plane pang mga hinayupak, may mga chopper pa. May mga mansyon. Puta, post ka. Arestado ka, kulong ka.
Magnakaw ka ng trilyon, hayang buhay. Gagi o anak ng kamuti, no? Lahat na lang na pang-api na ginagawa ng gobyernong Marcos, ginagawa sa mga nagkikriticize. Pero para sa akin, kabado na rin po sila kaya kay Kiko Barsaga, active yan kongresista yan. Pero sabi niya wala daw panahon si Ngiwem sa kay Kiko, pero kabado na nga lolo nyo. Ito, tingnan mo, pakinggan natin si Kunti. Sa panahon ngayon na marami pong ginagawa ang Pangulo, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Busy ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin, maraming trabaho para maiangat pa ang Pilipinas, hindi para ibaba ang dignidad ng ating bansa. But again, is the President paying attention to Congressman Barsaga? Oh, lol. Puta, just smile daw. Lo! Animal mo, sarap mo tiri ka ng kandila. Iba'y tirik. Ano daw? Busy daw si Bongbong sa iangat ang buhay ng Pilipino? Ang kagwang gidya. Iangat ang buhay natin, rinig nyo? Busy na daming ginagawa ni Panggulo. Ayusin nyo nga buhay nyo. Animal, palitan ng piso kontra dolyar ngayon, 58 na. 1.7 trillion pesos investment na wipe out sa stock market, yawards. 0. Sige, wag nyo pansinin si Kiko. Wala namang problema. Kiko, mabuhay ka. Hindi ka pinapansin kaya wala kang kaso. Ay, hindi ako naniniwala na hindi nila pinapansin si Kiko Barsaga. Natakot na kayo. Animal nga, gagi. Itong vlogger nga lang nag-post, pinansin nyo. Nagre-ring. Lusi. Niwala nga doon yun. Ako hindi ako naniniwala. Pinapansin nila. Natatakot na sila ngayon. Yan ang nakikita ko. Sige, people wear pa. Itutuloy ni Kiko Barsaga sa October 12. Pag pansinin niya, huwag kayo magpadala ng mga polis. Sabi niya, hindi niyo papansinin si Kiko Barsaga. Pag ako nakita ko maraming polis sa October 12, animal talaga. Anti-clearing, sinungaling ka. Baka nga, sobra-sobrang ipadala ninyo, mga batalyon, mga riot police. Nalalabas na naman yung mga itim na ninja. Putang ina. Hoy, kaya yung mga itim na mga ninja, huwag kayo magsunog. Sigaw lang tayo. Huwag mambato sa mga kapulisan. Sigaw lang. Huwag mag-wild. Ano lang, express yung speech. Magsalita lahat. Hanggang sa magdamag, okay lang yun. Pero huwag na tayo manakit ng kapulisan kasi kakampi natin ang mga yan. Ako po'y nanawagan sa mga gustong sasali sa rally ni Kiko Barsaga. Huwag tayong manakit ng kapulisan. Kaibiganin natin sila. Ipaintindi natin sa kanila. Kasi hindi nila naintindihan ginagawa nila Sa totoo lang. Gusto lang nila magtrabaho lang, kumita para sa pamilya. Pinoprotektahan nila si Bongbong. Ngayon, ipaliwanag natin sa kanila, kaya nandito tayo nagrally para sa inyo, para sa ating lahat, para sa kanilang pamilya, na tinarantado ng gobyernong Marcos. Ilatag natin na ninakawan tayo harap-harapan ng mga kawatan sa gobyerno under Marcos. Na hinayaan ni Bongbong Marcos na ang dapat managot ay si Bongbong Marcos. Yan sana. Huwag kayo magnakaw sa sugo, animal naman talaga. Huwag kayo magsira sa mga private establishment. Kumbira doon kayo sa mga bahay ng mga politiko, mga hinayupak naman. Kaso hindi kasi legit doon na mga talaga nagrarally. Mga kabataan, makinig nga kayo kung may nanonood sa akin. So October 21, ito, nananawagan si Kiko Barsaga. Iwasan po natin manakit ng kapulisan. Kaibiganin natin sila, kakampihin natin sila. Ang goal natin, sumama sila sa ating panawagan. Sumama sila sa ating ipinaglalaban. Kasi ang ipinaglalaban natin para sa lahat, para sa bayan, para sa next generation. Huwag kayo magnakaw ng panty sa sugo. Hindi man talaga, magnakaw pa kayo ng bolt. Lus-lus talaga naman. Huwag kayo magsira ng mga bakod sa Maynila. Kawawa naman kayo. Kawawa naman yung mayor ng Maynila, si Yorme. Ayusin niya. Huwag magbandal doon sa establishment na walang kinalaman sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bandalan na lang yung mukha ni Martin Romualdez. Yun na lang mas maganda. Alam niyo bahay ni Martin? Turo ko kayo. Nasa Google Map mas maganda Pero ito, sagot naman niya. Sinagot ni Kiko Barsaga si tuta, asong ulol, sabi ni Chavit. Sabi ni Claire Castro, ang masakit daw kapwa Pilipino, kinukundi na pa ang ginagawa ng Pangulo. Putang ina kasi yan Alam nga naman hindi kundinahin kawatan. Yung sabi ni Kiko Barsaga, ang masakit kapwa Pilipino ang ninanakawan nyo. Boom! Toe joints! Ngayon na to si Claire Castro, no? Nakita mo lang mukha, sarap mo kurutin, animal ka. Pinakabubong abogada na ko dito Nasa lamuha, basura yung lumalabas sa bunganga. Sa bagay, trabaho niya yan Bayad yan. Parang taxi yan. Pagtakbo, kada patak ng metro, kwarta. Ganon din siya. Kada patak ng metro may kwarta. Hindi lang yan spokesperson ni Bongbong. Sinaura natin yan spokesperson yan ni Bongbong Marcos, spokesperson yan ni Baque, spokesperson pa yan ni Romualdez. Ganon siya. Puta. Isang trabaho, 3 ang tama. Yung 3 rin ang kita. Yan yung atakdog. Pira-pira lang tayo. Putang ina, nakakatulong pa kaya ito. Araw-araw binabati ko sa mga DDS. Good luck na lang, Kiko Barsaga, sa inyong panawagan. Suportahan po natin ang kanyang panawagan sa October 12. Mga kabataan, huwag po kayong magasik ng dahas. Intindihin po natin ang lahat ng ating ipinaglalaban para
magiging peaceful rally ang mangyayari. Good night, good luck po sa atin. Bisdak Pilipinas. God first.